mga pangangailangan. Amen? At ganun din po, masasabi mo parang, ano ba yan Lord? Ang liit-liit na bagay na to na ginawa ko, pero bakit ganyan kalaki yung pagtanggap mo, yung tipo na pag-appreciate mo? If you have a relationship, a deeper relationship with God, sasabihin mo, Lord, grabe ka. Sabihin mo nga, Lord, grabe ka. Ang grabe mo, Panginoon. Kasi yun po ang Diyos na mayroon tayo. So ngayon pong umaga, our topic is about prayer. What is prayer? Prayer life and life of prayer. So gaano ba kahalaga sa isang tao ang salitang panalangin? Napakahalaga po ba ng panalangin sa atin? Amen po ba? So gaano tayo kadalas nananalangin? So gaano po ba yung pakahulugan natin sa salitang panalangin? Madalas ang tao, kapag siya ay humihingi sa Diyos at nataimtim na humihiling ng bagay na gusto niyang maganap sa buhay niya, para sa kanya, iyon ay isa ng panalangin. Tama po ba? Okay. But, hindi daw po ganoon yung kahulugan ng salitang panalangin. Kasi kung gano'n na lang tayo bilang isang tao, na ang panalangin sa atin ay hiling lang ng hiling sa harap ng Diyos, ang sasabihin natin, hindi siya Panginoon kung hindi magiging pengi noon. Tama po ba? Kasi imbis na ang Panginoon ay maging Panginoon natin, nagiging ang Diyos ay pengi noon. Kasi ang ginagawa mo, humiling ng humiling, Lord, sana ganito. Lord, sana ganito. Lord, pero nakakalimutan mo, panalangin ba sa natin na ang gulo-gulo ngayon? Diba? Taga-kabi-kabila, lahat ng magkakaaway. Ang gobyerno natin ngayon, ang vice president, ang president, yung mga congressman, kanya-kanya sila, lahat. Sino po nananalangin para sa ating bansa? Sino po yung mataimtim na nanalangin at dudulog ng bansang Pilipinas? Sino po ang nagdudulog dito sa bayan ng Pasig? Sa lahat ng mga concerns ng ating bansa, sino po yung mataimtim na nanalangin, naglalaan ng 5 oras para sa pananalangin sa ating bayan? Taas ang kamay. 3 oras para kay Pico Soto. 2 oras para sa concern ng barangay mo. 1 oras para sa barangay captain nyo. Ilang oras kang nananalangin, kapatid? So ngayon, what is prayer? Basahin po natin sa James chapter 5. Alam niyo po, marami na tayong narinig na mensahe patungkol sa salitang panalangin, but this is just a refresher course. Okay. Gusto ko lang pong manamnam natin uli, ano yung kahulugan ng salitang panalangin? Amen? At gaano po ito kahalaga sa atin bilang isang Kristiyano? So, what is prayer? Prayer, ang sabi po sa Google ng aking i-research, prayer is a way to communicate with God through praise, confession, thanksgiving, and request. So, sabi din po sa ibang kahulugan, prayer is a two-way of conversation with God where people should both speak and listen. So, ang prayer daw po is a two-way communication. You speak and God will listen, and then you listen and then God will speak. Tama po ba? Kasi yun yung communication. Sa isang mag-asawa, pag ang babae lang ang daldal, at hindi niya pinakikinggan, yung side naman ng lalaki, walang mangyayari kung hindi magsabong kayo araw-araw, kung hindi, bakit may pumapalak? Kung hindi, magkakaroon talaga ng clash of the clan. Amen? So, mahalaga po sa isang relasyon ang pagsasalita at ang panahon ng pakikinig. Tama po ba? Kasi kung ikaw lang ang gusto mong pakinggan, then magsasabong kayo. Walang magaganap na communication. Kasi ang communication is a two-way. Hindi lang one way. Amen? So, ganun din daw po sa panalangin. Na tayo ay may panahong magsalita.
sa Panginoon at ang Diyos meron din panahon na magsalita sa iyo at ikaw naman ang makikinig sa Kanya. Amen po ba? So, ang sabi po, prayer is a communication with God. We do this by praising Him. Paano po ba ang tao ay nakakapag-praise sa Lord kapag siya ay nananalangin? Sabi po sa James chapter 5, verse 16, ito po yung kahulugan ng panalangin. May pakinggan po natin kung ano ang sinasabi ni Apostol Santiago, si James chapter 5, verse 16 to 18. Paano tayo mananalangin? Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Verse 17, si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Verse 18, at nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Bakit po sinabi, the prayer of a righteous man availeth much? Mahalaga po ba ang panalangin? So, pero bakit sinabi dito sa James, the prayer of a righteous man availeth much? Meron po bang taong righteous? Meron po bang tao na meron po bang tao na talagang nakasunod sa pamantayan ng Diyos? Tandaan po natin na ang sinasabi, gusto ko lang po kayong bigyan kahulugan dito sa James chapter 5, na yung sinabi po ng ating Panginoong Jesus, the prayer of a righteous man availeth much. Ito po ay kumakahulugan yung isang tao na righteous, pinapakinggan ng Diyos Ama sa kanyang panalangin, hindi dahil righteous siya. Hindi dahil sa sarili niya. Amen? Kaya siya napapakinggan ng Diyos Ama sa kanyang panalangin, not because He is righteous, but because of righteousness ni Jesus, na sumakanya nang tanggapin niya ang Panginoon bilang kanyang sariling Diyos at tagapagligtas. Ang nakikita ng Diyos Ama sa tuwing tayo ay nananalangin, hindi ang panalangin ng taong makasalanang tulad natin, kung hindi ang righteousness na ibinigay, na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesus nang tanggapin natin siya bilang sarili nating Diyos at tagapagligtas. Amen po ba? Kasi sa totoo, walang righteous na tao. Pero nang ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang iyong sariling Diyos at tagapagligtas, at ikaw ay sinabi mo, I am born again, not because of your own yung capability, dahil walang tao. Tandaan mo, ang tao gustong bumait pero hindi niya magawa. Bakit hindi niya magawa? Kasi ang naturalesa ng isang tao, dahil tayo ay nakakamtan ng kasalanan na nagawa ni Adan nung sila ay kumain ng ipinagbabawal, napunta sa atin yung kasalanan. Kaya nung si Jesus po ay namatay sa atin, yung pong kanyang kamatayan, pumasok sa atin ng righteousness. At iyon yung bagay na ipinagkaloob sa atin. At sa tuwing tayo'y nananalangin, hindi tayo ang nakikita ng Diyos Ama, kung hindi si Jesus na siyang ating tinanggap. Amen po ba? Kaya kailangan mo tatanggapin ang Panginoong Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas para ikaw ay maituring na righteous. Kasi walang taong righteous sa sarili niya. Kare-repent niya lang, maya-maya, nagre-repeat na. Amen po ba? I'm sorry, Lord.
for all the wrong things na nagawa ko. I repent. Maya-maya yan na naman. I repeat, Lord. I repeat. Kaya ano po ang dapat natin ginagawa? Sa tuwing tayo po ay lumalapit sa Panginoon, ang salitang panalangin ay gustong-gusto ng Diyos sa atin. Bakit po? Yung panalangin na yan ang nagdadala sa atin sa presensya ng Panginoon. At kung tayo ay nananalangin, naiisip mo lagi ang Diyos. Amen? Kasi napakahalaga po nun. Ang sabi, prayer is a communication with God. We do this by praising Him. Bakit po nakakapag-praise? Kasi you acknowledge God na kung wala ang Diyos sa buhay mo, walang magaganap na maganda sa buhay mo. Eh bakit? Totoo po na ang Diyos laging nakagabay sa atin 24 oras. Why? Dahil sabi din po sa Bible, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Kaya ang bawat tao, yan man ay born again or hindi man yan born again, mahal yan ng Diyos. Amen? At lagi nasa Kanya yung protection. Alam niyo kung wala talaga yung protection ng Diyos, talaga tayo disaster lagi. God is always in control. Amen? At yan po yung lagi natin tatandaan sa buhay natin. Kung wala ang Diyos sa'yo, kawawa ka. Kasi talagang disaster. Ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Amen. Ang Diyos ay Diyos na laging nagpoproteksyon. Ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal. At lagi kang mahal ng Diyos. Hindi nawawalay sa isip ng Diyos kahit kailan. Ikaw na mahal niya. Ikaw na anak niya. Lahat tayo mahal ng Diyos. Mabuti o masama ang tao, mahal ng Diyos. Sa tao, kapag mabuti lang sa Kanya, mabuti din siya. Pero kapag masama, susuntokin niya yan. Diba? Huwag mo kung Pero talaga pag mabait, ang bait din niya. Pero pag salbahe, salbahe din siya. Talagang parang unyamo kung ano yung sitwasyon. Nagiging ganun din yung kulay. Halimbawa, green siya ngayon, no? Green tayo. Eh, naging pink. Oh, pink tayo. Diba? Parang ang hunyamo. Kapag mabait, mabait. Pag salbahe, salbahe ka din. Hindi nakikita sa iyo yung, hindi na-identify sa iyo. Oo, punagin to ha. Bakit ba pag mabait, mabait? Pag salbahe, salbahe din siya. So, ganun po ba ang isang Kristiyano? Kapag mabait ka, mananahili ka mabait. Pero totoo po, ang tao ay nandoon, Lord, I'm just human. We're just human. We are all subject to error. Pero sinabi ng Diyos, kapag ikaw ay nanalangin at dumulog ka, Lord, gusto kong maging katulad mo, then you will be amazed. You will be like Jesus Christ. Kasi yan sabi nga ni Pablo imitate me as I imitate Christ. Bakit niya ginagaya? Bakit ginagaya ni Pablo si Jesus? Bakit ganun katindi siya magngaral ng salita? Bakit ganun siya katindi? Pagka nangangaral siya, sinasabi niya yung mga bagay na kailangang gawin ng isang tao. Ba't ganun katindi? At sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. Talagang namumuhay siya. Gusto niyang mamuhay sa righteousness. Pero nagawa ba yun ni Pablo sa sarili niyang lakas? Hindi. Kailangan niya, ano po ang sabi sa Bible? It's not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. It is only by Him. Kaya nagiging righteous yung tao. Kaya napakahalaga po na tayo ay nananalangin at tayo ay lumalapit sa Diyos. God, hindi ko to kaya, but because of you, nakakayanan ko. Amen? Ano po ang sabi sa 17? Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nananalangin na huwag umulan. Hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Bakit po pinakinggan si Elias sa kanyang panalangin? Is it because Elias is righteous man? Is a righteous man? Righteous po ba si Elias? May katigasin nga din ang ulo nun Diba? Basahin niyo po yung account ni Elias.
Matigas ang ulo. Si Prophet Jonah, matigas din po ba ang ulo? Sinabi na pupunta sa Ninive. So, kailangan pa siyang kainin ng malaking isda para lang sumunod sa sinasabi ng Diyos. Pero tinawag silang mga propeta. Pero naroroon pa rin ang calling sa kanila ng ating Panginoon. Amen? Kasi mayroong tungkuling gagampanan. At kapag tayo ay dininig ng Diyos, halimbawa, ito, sample po nanalangin ka ng 1,000,000. Yeah. Sino po dito na nanalangin na 1 million? Sino dito nanalangin isang beses sa buhay niya? Lord, sana maging milyonaryo ako. Taas nga po ang kamay. Sige na, huwag na kayong mahiya. Sino po nanalangin dito? Minsan, sa kanyang panalangin, nasabi niya, Lord, sana maging milyonaryo ako, kahit 1 million lang. Ayun, di ba? Isa nananalangin tayo Tanong ko po, tinugon na po ba ng Diyos ang panalangin natin? Naging milyonaryo na po ba tayo? Hindi pa. Tumutugon po ba ang Diyos sa panalangin? Amen. At the right time, at the right place, tutugunin ng Diyos. Pero ano po yung ibig sabihin nito? Lahat ng panalangin natin na dinidinig ng ating Panginoon, dinidinig ngayon dahil kailangan. Amen. Tandaan po natin yan. Dinidinig ng Diyos yung bagay na yun kasi kailangan. Yung panalangin na yun, pagtugon ng Lord, lahat yun sako. Hindi tulad natin na kapag tayo nanalangin, gusto natin na matugon yung panalangin natin for our own goodness. Kasi magbe-benefit ka. Amen? Pero ang Diyos, pag siya'y dumunig, nakakabulol na, duminig ng panalangin, hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw. You are being blessed for you to become a blessing to other people. Tandaan po natin yan. Kaya po lagi sinasabi, all things work together for good. Kapag duminig ang Diyos, didinggin ka niya. Kasi may purpose siya. Sa'yo at sa taong nakapaligid sa iyo. At yun po yung bagay na gustong makita ng Diyos sa atin. Kasi ang God, malawak yung nakikita niya. Ang tao karimpot lang. Pag yan tumingin dyan, hindi ko nakita yung likod ko. Pero ang Diyos, kapag nandito, kita niya. Ano mga ang nangyayari doon sa likod, kita niya. Pero ikaw na limitadong tao. Ikaw na limitadong tao, hanggang dyan lang nararating mo. But we have an unlimited God. An all-knowing God. An all-powerful God. Yun ang Diyos na mayroon tayo. Kaya napakahalaga po sa Kanya na sa salitang, sa mga ganitong bagay, alam natin ang manalangin. Amen? Yung taimtim na panalangin. At, sige po, papaano si Moses nag-pray? Papaano si Moses nag-pray? Basahin ko lang po ng buo itong prayer ha. Prayer is a communication with God. We do this by praising Him, confessing our sin before Him, thanking Him and asking Him for our needs and desires. Prayer is a communion with our Creator. Ikaw na alam mo na lumikha sa iyo ay ang Panginoon. Dapat you know how to communicate with your God. Alam mo kung papaano nananalangin o dumudulog sa Panginoon mo. Sige po, basahin natin sa Exodus chapter 34. Exodus chapter 34. Ano po ang sabi dito? Gusto ko pong makita ng bawat isa. Yung mga great man of God ay nananalangin. At bakit ganun sila katindi sagutin? Pero mo, si Elias, Lord, huwag mo nga pong paulanin. Talagang 3 taon at 6 na buwan walang ulan na naganap sa Israel. Alam niyo po ang lupit noon, ha? Grabe yun.
para ipanalangin at dinggin ng isang Diyos ang isang tao na katulad din natin. Nakatulad din natin, nanalangin yung tao na yon para dinggin ng Diyos. Sino po dito yung gustong sobrang lakas niya sa God? Taas po ang kamay. Sino yung gustong maranasan yung ganong katindi? Na pag siya nag-pray, Lord, talaga yung prayer mo sa God instant. Talaga didinggin ng God. Tanungin mo katabi mo, malakas ka ba sa Diyos? Tanungin mo ulit, nagpapalakas ka ba sa Diyos? Isa pa, sumusunod ka ba sa Diyos? Okay. Ang righteous po ba masunurin? Pag sinabing righteous, masunurin po ba? Isa sa karakter ba ng isang righteous na tao ay masunurin? Amen or no amen? Okay. So kapag righteous at gusto mo maging righteous, dapat marunong tayo sumunod. Amen? Marunong tayong sumunod. Gustong-gusto ng Diyos yung masunurin. Amen? When Moses prayed sa Exodus 34, verse 28 to 35, ano po ang sabi dito? Si Moses ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh. Biro nyo, kasama niya si Yahweh, oh. Sana all. Sana all, no? Nakakasama si Yahweh. Hindi kumain o uminom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan ng 10 utos. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moses, nadala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga 10 utos. Hindi niya namalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, ay nagningning pala ang kanyang mukha. Alam niyo po talaga, kapag tayo ay laging nakikipag-communicate sa Lord, yung presence ng God, talagang, tingnan niyo po yung mga pastor, yun talagang kahit hindi gwapo, pag tumayo dito sa harap, talagang lalo yung nagiging anointed na pastor, kahit hindi yung gwapo, tingnan niyo ang gaganda ng asawa, nakukuha. Nakukuha sa presensya ng Diyos. Kaya, tanda mo, pagtatayo dito, parang ang gwapo nito ha, parang ang dami na-attract sa kanya, hindi dahil sa gwapo siya, natatakpan kahit pangit yan. Kahit hindi kagwapuhan niya, pero gumagandang lalaki dahil natatakpan ng presensya ng Diyos. At tingnan niyo po yung nangyari kay Moses. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moses, nadala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namalaya na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, nagningning na nga pala ang kanyang mukha. Nagningning na. Sabi dito, nang makita ito ni Aaron ng mga Israelita, natakot silang lumapit, ngunit tinawag sila ni Moses. Lumapit naman si Aaron at ang mga namumuno sa Israel. Sila'y nag-usap pagkaraan noon. Lumapit kay Moses ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinalokbungan ni Moses ang kanyang mukha tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ni Yahweh at makikita na naman nila. Tingnan niyo po na nagniningning ang kanyang mukha. Kaya tatakpan niya muli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh. Grabe. Talagang pag ikaw daw po ay sino po dito? Ilang araw daw po nakipag-usap si Moses kay Yahweh? Ilang days? 40 days. 40
araw si Moses ay 40 araw at 40 gabi. I-times 2 mo pa yun. Ilang days yun? 80. Gaano po nagmamanifest sa kanya yung presensya ng God? Na si Moses na ginamit ng Diyos upang ialis ang bansang Israel sa lugar ng Ehipto, gaano karaming kapangyarihan ang nakuha ni Moses. Nagpakita siya ng signs and wonders sa bansang Egypt. Ipinakita niya yung kapangyarihan na mayroon ang ating Panginoong Hesus. Ano po yun? Nagpadugo. Naging dugo yung ilog, lahat ng mga tubig. Naging ahas yung baston. At ang dami-dami pa, nagkaroon ng bukol, nagkaroon ng mga kuto. Kaya yung may mga kuto dyan, sumpa iyon. Tanggalin nyo na yung lisa na mayroon. Kasi kasama yun sa sumpa na ibinigay. Kaya kung may sumpa ang ulo sa mga bata, huwag nyo na lang pong painitan. Nawawala naman po. Kapag lumalaki na nawawala. Pero dumadaan. Lahat naman po ay dumaan sa pagkakauto, di ba? Di ba, Sister Jen? Namalait ka din ba? Nagkakuto ka. Lahat po tayo dumaan. Pero, ano po yung bagay na sinasabi dito? Kapag ang isang tao ay nanalangin, na mayroong ganon ka-intense na relationship with God, bakit po yung mga tao na ito ay ganun katindi sagutin ng Diyos ang kanilang mga panalangin? Kasi they build relationship with God. Sabihin mo nga sa katabi mo, mayroon silang relasyon sa Diyos. Mayroon silang binuong relasyon sa harap ng ating Panginoon. Kasi talagang ang isang tao, halimbawa, sa bahay ni Sister Jenny, pumasok si Tim. Kahit si Tim ay buksan ng buksan yung rep, hindi niya yan papagalitan. Papagalitan kasi malakas kuryente. Pero kahit anong kuwanin ni Tim na gamit doon, hindi siya papagalitan. Bakit? Kasi may relasyon sila ni Sister Jenny and Brother John. Amen. Pero kapag ang isang bata na galing dito, pumasok sa bahay ni Sister Jenny, na yung bata na yun ay walang relasyon sa kanila, ano sa tingin nyo ang gagawin ni Sister Jenny at Brother John kapag pumasok yung bata na yun sa bahay nila at kumuha ng kahit anong gamit na gusto niya? Ano ang gagawin ni Sister Jenny? Baka kaltukan niya yung bata. Anong ginagawa mo yun? Baka palu-paluin yun. Wala sila relasyon. Amen? Pero yung bata na may relasyon sa kanya, dahil anak niya yun, ano man ang kunin dyan sa loob ng mansion nilang bahay, hindi siya mapagalitan. Why? They have a relationship. At sa atin po, sa tahanan ng Diyos, kung ikaw ay mayroong relasyon sa Diyos, ano man ang hilingin ni Tim, ibibigay ng tatay niya. Pag sinabi ni Tim, tatay, gusto ko po ng bisikleta, ang gagawin ni Brother John, bibili at bibili, ano man ang mangyari, dahil anak niya yon. Amen po ba? At gusto ni Brother John, dahil anak niya si Tim, gusto niya masaya ang anak niya. Amen. At kung ang kasiyahan ni Tim ay ang bisikleta na yon, ang puso ng tatay kapag nabigay niya yung regalo na yon na hinihiling ng anak niya, mas masaya pa siya doon sa binigyan niya. Amen. At ganoon din po ang ating Panginoon. Kapag tayo ay nananalangin at naibibigay ng Diyos yung ating mga panalangin, mas masaya pa ang Diyos kaysa sa atin. Why? Kasi gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ay masaya. At ayaw ng Diyos na nalulungkot yung kanyang mga anak. Kaya kapag siya ay nanalangin, yung kanyang anak, gustong-gusto ng Diyos na siya ay tingin. Dahil ano po? Anak ka ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya gustong-gusto ng Diyos na tugunin ang iyong mga panalangin. Kaya kapag ikaw ay nanalangin at minsan nadidelay, that's all for your good. Kung
nade-delay man ang panalangin na yan dahil mayroong inaayos sa iyo ang Diyos. Dahil maaari ka mapahamak kapag tinugon ka kagad. Pero kapag ka dinilay ng konti, mayroong pang pagdidisiplina na nagaganap sa iyo dahil mayroong mas mainam na plano ang Diyos kaysa sa mga bagay na gusto mo. Alam ng God ang desire natin, pero mas alam ng Diyos kung ano yung makakabuti sa atin. Amen po ba? At iyon ang God. He is a God of discipline. Kasi halimbawa, si Tim, humiling siya sa nanay niya. Nanay, pahingi nga kung, may hawak na mangga si Tim. Gusto niyang balatan. Sa edad po ba ni Tim, bibigyan po ba siya ni Sister Jenny ng kutsilyo? Ano po ang kailangan pambalat ng mangga? Ano po ang kailangan? Kailangan po ba ng charger pag nagbalat ng mangga? Ano po ang kailangan? Kutsilyo. Tama po ba yung hinihiling ni Tim? Na kailangan niya ng kutsilyo? Tama. Pero sa edad niya, kaya niya bang i-handle yung kutsilyo? Tama po bang bigyan ni Sister Jenny ng kutsilyo si Tim kahit alam mo na yung kanyang hawak na mangga ang kailangan ay kutsilyo? Tama po ba? Diba? Ibibigay po ba ni Sister Jenny yung kutsilyo? Hindi, kasi hindi niya pa kayang i-handle. At ganun po ang Diyos sa buhay natin. Kapag hindi mo kayang i-handle yung mga bagay na alam ng Diyos, diba, tingnan niyo po yung logic. Alam ng Diyos na kailangan ni Tim ng kutsilyo. Kasi kailangan niyang balatan yung mangga. Pero hindi ibinigay sa kanya dahil hindi niya kayang i-handle yung kutsilyo. Anong pwedeng maganap kay Tim? Masusugatan, mahihiwaan. Pag nahiwaan, magdudugo. At pag nagdugo, mapuputol yung kamay ni Tim. Naku, matatanggalan ng daliri. O, tama po ba yung magaganap sa kanya? Pag ibinigay ni Sister Jen yung kanyang hinihiling? Mali. So, magiging kapahamakan niya yun. Amen? At ganun po ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na papahamak ka. Kahit alam mo, Lord, tama naman yung hinihiling ko Diba, tama naman yun. Pero alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan mong makakabuti. Kahit alam ng Diyos na tama yung hinihiling mo, pero ikaw ay masasaktan sa ganong sitwasyon, sa ganong pagkakataon, hindi niya ibibigay yun sa'yo. Si Tim, lumaki na. Naging 18 years old na or 21. Kaya niya na ba i-handle yung kutsilyo kapag nanghingi siya sa nanay niya ng kutsilyo? Kaya na. So, ilang taong tumagal para tugunin yung kanyang panalangin. Kahit na matagal yan, ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos ay laging perfect. Kapag siya ay tumugon, iyon ay perfectong pagkakataong tugtin, sagutin ang iyong mga panalangin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. At iyan po yung Diyos natin. Kapag tayo ay nag-pray, talagang matindi po ang God. Kaya sabi, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Kaya po sa pagkakataon na tayo ay nananalangin at hindi tayo natutugon, ang tanda ko na, sinabi ko na gusto ko na mag-asawa, pero hindi pa rin dumadating. Baka hindi mapapagkakataon na ikaw ay mag-asawa. Amen po ba? Kasi yun. Mayroon pang pagkakataon na tinitingnan ang Diyos na magiging ready ka sa lahat. Amen po ba? Minsan tayo ay nagdadamdam kapag tayo hindi natutugon sa ating may Diyos ba? May Diyos ba? Nagiging questionable na sa Kanya. Mayroon bang Diyos? Bakit ang tagal-tagal ko na itong hinihiling? Hindi pa rin ibinibigay ng Diyos. Then mag-antay ka. Kasi all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Iyon po ang Diyos na mayroon tayo. Huwag kang magdadamdam kapag sinabi mo, kailangan ko ng 1 million, Lord, at tagal-tagal ko na, hindi pa sinutugon.
bagay, hindi ka pwedeng maging milyonaryo kasi magiging salbahe ka pag nabigyan ka ng 1,000,000 ng Diyos. Amen po ba? Magiging arrogante ka pag nabigyan ka ng 1,000,000 ng Diyos. Magiging lapastangan ka sa ibang tao at yayabang ka kapag nagkaroon ka ng ganong bagay. Amen? Halimbawa, bibigyan ka ng Ferrari, yung tipo na gano'n, irarampa mo yan. Brum! Kahit may natutulog, igaganon mo. Diba, iyabang ka. So, hindi yun ang gusto ng God. Kasi, sabihin mo sa katabi mo, anak ka niya. At alam ng Diyos, God gives the very best to those who lives the choices up to Him. Amen? At yun yung masarap sa Panginoon. Tumutugon po ba ang Diyos sa ating mga panalangin? Amen. Ulitin ko, sumusunod po ba tayo sa Diyos? Minsan. Paminsan-minsan. Gaano po kadalas ang minsan? Gaano kadalas ang minsan? Ha? So, Elijah prayed 40 days na wag umulan. Saan po natin nababasa yon? Sa 1 King chapter 17. At tingnan po natin, yun po yung reference natin doon sa eksena ni Elijah that he prayed also like Moses ng 40 days. So sa 1 King chapter 17, lagtawan po natin. Basahin po natin yung Matthew 26. Gaano ba katagal dapat nananalangin ng isang Kristiyano? Okay, basahin po natin. Sa Matthew 26, tingnan niyo po yung mga eksena ng mga apostol. Matthew 26. Ayan. 40-45. Ayan. Ano po ang sabi dito? Nagbalik siya. Ano po ang nangyari? Ito yung nangyayari madalas eh. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog at 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras lamang? So, ilang oras daw dapat tayong nananalangin? Sino po nananalangin na 1 hour dito? Iyo. Sino nananalangin ng 4 na oras? Talagang ginawa 4 times. Sino nananalangin 5 oras? Walang humpay. Panalangin talagang lahat. Hanggang sa dulo ng mundo, pinapanalangin yung mga ibang bansa. As po kamay. So, eto po, sundin na lang natin yung pamantayan na sinabi ng Diyos doon sa mga apostles. We need to pray. As a Christian, we need to pray. So, mayroong pagkakataon sa buhay natin na talagang kailangan nating, lalo, halimbawa, sa trabaho mo, nagmamadali ka, required ka naman di ba? Kailangan mo sundin kung ano yung rules sa office, sa trabaho na kinabibilangan mo. You need to follow the rules. But, as a Christian, you need to follow God's rule. Amen? We need to pray 1 hour a day. Ano po ang sabi dito? Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Bakit? The spirit is willing, but the flesh is weak. Bakit weak? Kasi subukan mo magbasa ng Bible. Kakabuklat mo palang maya-maya natutulog ko na. Diba? Napupunit yung Bible mo, hindi dahil kakabuklat mo, kung hindi nadadaganan mo siya lagi. Dahil natutulugan mo yung pagbabasa mo ng Bible. Hindi po yan napupunit, kakabuklat mong ganyan, ay napunit. Hindi napupunit mo kasi tunutulog ka. Kasi natutulog ka. So, yun po yung naturalesa sa atin. Kaya paano tayo magiging malakas?
kailangan natin ng kalakasan. At sino ang kalakasan natin? Si Kristo. Kaya kailangan nating manalangin para tayo ay bigyan ng kalakasan ng banal na Espiritu na siyang tumutulong sa atin upang mapaglabanan yung ating laman. Kasi itong katawan natin panlupa, talagang laging may access yan sa mundo. Papiliin mo ang bata. Maglagay ka ng dalawang bagay. Isang cellphone, isang Bible. Tingnan mo kung anong pipiliin. Sige. Sister Jen, mamaya, papiliin mo si Tim kung ano ang mas gusto niya. Bigyan mo ng dalawang bagay. Isang cellphone, isang Bible. Papiliin mo siya kung ano ang kanyang magiging. Ano yan ang mas gusto mo, baby? Ito or ito? Tingnan mo kung ano yung bagay na magaganap. Kung ano yung bagay na nakikita ng bata, yun din po ang nagaganap sa buhay ng mga grown up. Amen? Sa buhay natin bilang isang bilang grown up na. So, kita natin kung paano po tayo ay nakikipagbaka. Habang tayo ay nandito, dali lang po ay naalis ko ba? Baka mo ano. Yan. Sa buhay po natin bilang isang tao, habang nandito tayo, talaga pong may pakikibaka. May digmaan laging nagaganap. Kahit sa loob ng bahay, di ba? May digmaan lagi. Totoo tayo nakikipagbaka. Lagi. Sa bahay lang pakikipagdigma araw-araw di ba? Pagising mo pa lang ng umaga, may digma ang nagaganap na dyan. Talihan mo, gilayin ka na. Talaga naman, ano ka na, cellphone. Talaga naman, di ba? May digmaan na yun. Lahat. May digma ang nagaganap. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, totoo nandito tayo sa laman. Ba't lagi natin pong papalakasin yung ating espiritu sa harap ng Diyos? Lord, ito na naman, nakikipagbaka na naman ako sa anak ko. Kasi sinabi ko nang bitawan yung cellphone, hindi pa rin mabitawan. Tingnan mo, late na siya. Late na sa school, nakikipag-cellphone pa. Kung ano-ano pa tinitingnan. Di magbubunga nga na yung nanay. Akala mo nagtatangs hindi pala nagtatangs. Rarat-rat na naman pala, di ba? Kada na lang umaga, nagtatangs yung mga nanay nyo. Para lang sa mga bagay-bagay. At nagaganap din po yan sa bahay namin. Bago pumasok ng school, talaga naman lahat na lang ng pakikipagdigma, nararanasan mo. So, sa atin po, totoong may digma ang nagaganap. May spiritual battle po. So, tayo bilang mga Kristiyano na totoong naroroon, yung pakikipagdigma natin, yung talagang to overcome. Kasi si Jesus sinampal, sinuntok, binugbog, dinuraan, sinaksak, pinaratangan ng hindi tama, talagang binlasphem, nilagyan ng koronang tinik, sinampal siya, dinuraan sa mukha, hinalubi, tapos nilatigo siya, yung latigo niya meron pang ganun, meron pang hook, kaya pag latigo ng ganun sa kanya, nahihila yung laman doon sa kanyang katawan. Sino po ang taong makakatiis na ganun ang ginawa? Sa tanang buhay ng tao sa buong mundo, walang nakaranas na paglapastangang naranasan ni Jesus sa buhay ng tao. Amen? Meron po bang tao sa buong mundo na naganap sa buhay, ang katulad na naganap sa buhay ni Jesus? Dinuraan siya ng maraming tao sa mukha. Lahat ng taong dumadaan sa kanya, dinuduraan siya sa mukha. Hinalubi siya, sinuntok, pinadyakan, sinaksak. Turuan ka nga, talsikan ka nga lang ng laway, diri-diri ka na, amen? Siya walang humpay. Lahat ng tao, dami ng tao doon. Yung sumisigaw sa kanyang husana, yung nag-triumphal entry. Yung mga pinagaling niya, yun din yung nag-condemn sa kanya. Yung mga iba na yung pinagaling niya, yun din na nag-condemn sa kanya. Pero walang sinumang taong nalapastangan. It is only Jesus na nakaranas ng ganong katinding
paglapastangan nyo, pag sinabing human rights violation, sobrang violation yung naganap sa buhay ni Jesus para ganon kalupit yung kanyang maranasan. At walang nabuhay sa mundo na nakaranas ng katulad ng naranasan ni Jesus. Meron po ba kayo nabalitaan na ganon yung nangyari? Wala. It is only Him. At iyon yung representation ng ganong katinding pagkakasala na ginawa doon sa Hardin ng Eden. Kaya ganon din kalupit yung bagay na naranasan ni Jesus. Dahil iyon po yung katotohanan. At doon tayo pinalaya ng ating Panginoong Hesukristo. Sobra, alam niyo po, every time I imagine how God suffered. Talagang grabe. Sasabihin mo, Lord, I'm sorry. Sorry, Jesus. Sorry. Tapos, ganun natin parang nababaliwala. Pag sinabing mag-pray, you don't pray. Pag sinabing magbasa ng Bible, hindi ka nagbabasa ng Bible. So, yun yung bagay na naganap sa Kanya. That's how He gave His own life for us. Kasi gusto Kanyang iligtas. Gusto Kanyang tanggalin kasi lahat tayo pupunta ng impyerno. Lahat tayo papasa impyerno. Pero dahil sa habag, in-enjoy niya lahat ng ganong klaseng paglapastangan sa Kanya. Para sa atin. Para mabuhay tayo. Para yung kahihiyan mo sa Kanya napunta. At ikaw ay mamuhay ng walang kahihiyan. At yun po yung bagay na masarap. That's the real meaning of love. Na wala ka nang ititira sa'yo. Wala siyang itinira sa Kanya. Walang itinira kahihiyan yung Panginoong Jesus para sa atin. Para kapag ikaw ay nanalangin, tatanggapin ng Diyos Ama yung panalangin mo. Kaya yung tinuturo sa atin, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Walang remission ng sin. Kung walang shedding ng blood, ano yung mga tupa na kinakatay? Hindi iyon ang nakapag papunta sa atin sa langit. It is only Jesus, yung death ni Jesus. Yung nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya kasi naputol yun nung nagkaroon ng pagkakasala yung tao. At si Jesus yung nag-mediate. And because He loves us, He died for us. And He gave us yung Holy Spirit na kahit wala na siya, nandito pa na Espiritu para turuan tayo. Yun yung maging comfort natin. Yung Holy Spirit yung nandoon. Sa pamamagitan ni Kristo, ayan po yung turo at aral sa atin bilang isang born-again Christian. Kaya makita mo, yung mga Catholic, kahit uminom, okay lang. Kahit yung mga iglesia, manigarilyo, okay lang. Pero pag sinabi born again, kinokondem, born again yan, umiinom ng alak, born again yan. Tingnan mo, born again yan, bakit yan nagaganyan? Diba? Bakit yan born again chismosa? Subukan mo yung Katoliko maging chismosa, okay lang. Amen po ba? Subukan mo yung iglesia ni Kristo, naninigarilya sa kanila, okay lang. Pero pag sinabi born again yan, talagang yung tao, nandoon yung condemnation sa atin. Why? Kasi Christ live in us na. Hindi na ikaw ang namumuhay sa sarili mo, kung hindi si Kristo ang nakikita sa'yo. Si Jesus na ang nakikita sa'yo. Pero subukan mo ibang relihiyon. Amen po ba? Nagigit niyo po ba? Nararanasan po ba natin? Bakit kapag Katoliko ang umiinom ng alak, okay lang? Okay lang yan, si Father lang yan eh. Diba? Pero pag sinabi born again, tingnan nyo kung gaano yung favor na nakikita natin. Dahil may kakaiba. Pag sinabi kang born again, ibig sabihin nakikita sa'yo si Kristo. Wala na yung dating pagkatao, ikaw ay bago na.
Kaya yan tayo. Bilang tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, binago ka niya at binabago ka pa niya araw-araw. Amen po ba? At iyon ang Diyos na mayroon tayo. Binabago niya tayo. God is changing us from glory to glory to glory. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At iyan tayo. And it is our honor to serve the King of Kings, the Lord of Lords. Sabihin mo, I am proud to be a born-again Christian. Hindi yung kinakahiya mo pagdating sa trabaho. Sumisimple ka. Ay, hindi mo masabing born again ka kasi sumachat ka. Pero yung Catholic na kasama mo, okay lang uminom yan. Yung iglesia na kasama mo, yung saksi ni Jehovah na kasama mo, okay lang yung uminom. Kasi ganun sila. Pero kapag born again, hindi dapat. At nakakaano po ba yun? Diba? Nakakahiya po ba yun? Itatago mo na lang pagiging born again. Sana Catholic na lang ako. Sana Katoliko na lang ako. Kasi pwede uminom. Okay lang yung kay Father. Hindi magagalit si Father. Hindi ako i-DDA ni Father kahit uminom ako ng lambanog, ng pundador, ng emperador, ng lahat ng door na mayroon. Ang door papunta sa impyerno, kador-dor mo. Yan. Diba? Yan kasi yung bagay sa atin. At yan po yung honor natin na mayroon. Ilang oras dapat nananalangin na isang Kristiyano? Isang oras. Nagagawa po ba natin? Sabi mo sa katabi mo, gagawin mo na. Simula ngayon. Amen po ba? Sino po nangangako na mananalangin na siya araw-araw? Ayokong mangako, Sister May. Mangangako ako eh. Tapos, hindi ko naman magagawa. Mangako ka. Para ma-oblige ka. Na mananalangin ka na. Sige po, taas ang kamay. Sino yung mga ngako na mananalangin isang oras? O tingnan nyo, ayaw nyo pa. Mangako ka. Kasi pag nangako ka talagang didibdibin mo yung pangako. Pangako mo yan ha. Minsan kung hindi tayo talaga nasusukol eh. Minsan hindi tayo susunod eh, di ba? Alam niyo po ang mga disiplinadong tao sa buong mundo, Pilipino. Pag nandoon sa ibang bansa, susunod yan. Subukan mo nandito. Sinabi ng bawal tumawid. Tatawid pa rin. Bawal tumawid. Nakamamatay. Tatawid pa rin. Bawal tumawid. Nakamamatay. May namatay na dito. O susunod. Ano pa yung gustong salita? Pero tatawid pa rin. Pero subukan mo yan nandoon sa ibang bansa. Ang babae talaga ng. Kahit pagkalayo-layo, alam niyo pag nasa Singapore kayo, sasakay kayo ng bus. Ang layo na lalakarin mo ha. Papunta dun sa bus station, dito eh, bababa, para! Magagalitan pa yung driver eh. Sinabi ko ng para, kung layo-layo mo. Bawal po dyan, ma'am. Bawal na po. Hindi naman, ang tanda-tanda ko na. Balalakarin mo. O maglakad kayo kahit senior kayo. Diba? Kahit senior ka, susunod ka kasi nandoon na yung tamang babaan. Kaya yun yung bagay. Kaya napakahalaga po ng disiplina. Kasi kung hindi mo i-disiplina yung sarili mo, walang magaganap sa buhay mo. Amen? Kaya kung tayo ay hindi natin iuobliga, kung hindi natin iuobliga yung sarili natin, gawin yung bagay na hindi mo nga magagawa. Amen? If you are willing, God is able. Gusto lang ng Diyos na mayroong kang pusong masunurin. And God will deliver it. Talaga tutulungan ka ng Lord. Magawa yun. Kasi desire mo eh. Amen? Gusto ng puso mo. Amen? Sino dito gustong bumait? Eh, mag-mabait. Asan ka mga? Gusto ko talagang bumait. Talagang gusto mo bumait. So, ang Diyos ang magpapabait sa'yo. Amen? Okay? Kaya kapag tayo nananalangin, tandaan mo, halimbawa, mayroon kang ipapanalangin na isang tao, Lord, Diyos ko, ang tagal ko na pong nananalangin sa asawa ko, baguhin niyo po siya. E nananalangin ka, tandaan niyo, pag nananalangin ng isang tao, ang dinidil ng Lord, yung nananalangin. Amen? Tandaan niyo po yan.
ang unang i-deal ng Lord, yung nananalangin. Baka hindi yung tao na yun ang kailangan ng pagbabago. Baka ikaw ang kailangang magbago. Amen? Nananalangin ka ng pagbabago ng mga taong nasa paligid mo. Pero minsan hindi mo alam, ikaw pala yung kailangan magbago. Na siya, hindi mo siya kayang baguhin. Pero kaya mo magbago para sa kanya. Amen po ba? Halimbawa, meron kayo sa tao na gustong mabago. Pero, tagal-tagal mo na nananalangin sa iyo, bakit pa hindi nababago yung tao na itong ganito pa rin lagi? Bakit gano'n? Then, pag ikaw nanalangin sa Diyos, ito daw yung una dapat. Lord, baguhin mo ako para matanggap ko siya kung ano siya. At pag natanggap mo yung taong hindi ka tanggap-tanggap, katulad ka na ni Kristo na tumanggap sa mga tao kahit hindi ka tanggap-tanggap, minahal niya pa rin yung tao na yun. At makikita mo, gumagaan ang buhay dahil nauna kang nagbago. Yung dating pakikipigdigma mo sa kanya, natatanggap mo na siya na gano'n siya. Hindi ka na nagre-react sa mga bagay na ginagawa niya kasi natatanggap mo na siya kung ano siya. Hindi natin kasi kayang magbago. It is only God. So the way you react with the people na hindi mo gusto, yun yung bagay na babaguhin sa'yo ng God. Papaano ka ngayon magre-react kahit nakakagalit yung mga bagay na ginagawa nila. You try to smile kapag nakita mo yung gano'n. And then gagaan ang puso mo na yung kinaiinisan mo, tinatawanan mo na ngayon. Amen po ba? And God deal you with the purpose. Amen? At gano'n yung Diyos. Minsan pagka in-imagine mo sino si Lord sa buhay natin, sasabihin, parang kakaiba. Diba? Pero mo para sabihin na mahalin mo yung kaaway mo. Eh, pag kumamahalin, nakakainis na nga yan. Lord, nakakainis na nga eh. Gigil na gigil ka na, mamahalin mo pa. Eh, sabi ng Lord, love your enemy. Diba? Kaya mahal niyo ba yung mga asawa niyo? Mahal mo ba natin? Sabi, love your enemy. Diba? So, ano yung bagay na yun? Kasi yun ang God. At doon ka binabago ng Diyos. Ang lupit, di ba? Pero pag inanalyze mo na sarili mong utak, hindi mo siya makukuha. Kaya sabi ng Lord, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Just deal with it. Just go with it. Kung ano yung sinabi sa'yo ng Diyos, pag-aralan mo, ay, totoo nga, tama ang Diyos na sinusunod ko. Amen po ba? Kasi ganun tayo binabago ng Diyos. Bakit sinabi niya yung ganong bagay? You need to love your enemy. Eh, nananalangin ka. Nananalangin ka eh. At ang sarap ng bagay na yon. Pag nananalangin na tinutugon, tingnan mo unang tinugon ikaw. Kasi hindi ka na nagre-react sa kanya. Subukan mo wag mag-react sa mga bagay na pang-aasar nila sa'yo. Mas lalong nakakagalit yun. Diba? Sige, mamatay ka dyan sa galit mo. Basta ako, tatawanan kita. Mahal ako ni Kristo. Amen? So yun yun. Yun po yung bagay na gusto ng Diyos na matutunan natin bilang isang tao. Mahirap po ba? Mahirap po bang mahalin yung kaaway mo? Mahirap po bang mahalin yung laging nanloloko sa'yo? Mahirap po bang mahalin yung yung tao na laging chinichismis ka o minamarites ka ng mga maling bagay? Eh sabi ng Diyos, mahalin mo yun. Naku, napapabidi lang dahil sa Diyos na mayroon ako. Nakita mo lang, lintik lang ang walang ganti, di ba? Ganun eh, di ba? Ganun tayo eh. Laging may talagang, pero ang sabi ng Lord, the vengeance is mine.
ang Diyos ang gaganti sa'yo. At kapag ang Diyos ang gumanti sa'yo, hindi ka nagkakasala, pero naaayos ang problema mo. Amen? Kasi ang sabi ng Lord, akin ang paghihiganti. Amen? Huwag niyo papanalangin, Lord, kunin mo na siya. Alam niyo, nasa ganong kalalagayan yung kaaway niyo, maldita nga, kukunin ba yun ng Lord? Hindi, di ba? Amen po ba? Yun yung totoo, real talk naman yun. Sasabihin mo doon sa Lord, kunin mo na siya. Paano kukunin? Salbahin nga. Sino kukuha doon? Ang demonyo. Hindi pa yung kukunin ng demonyo. Gusto pa yung maghasik dito. Mang-asar ng mga Kristiyanong gusto din mapunta ng impyerno. Yun yung gagawin ng kaaway. Talagang aasarin ka niya hanggang sa dulo. Hanggang sa bumigay ka, hanggang sa magkasala ka. Diba? Kasi yun yung gagawin ng ano eh. Pero kaya yung sinabi ng Diyos, love your enemy, talagang yun yung pakikidigmang espiritual. Kaya yun tayo dapat naroroon. Hindi man natin maintindihan, pero maiintindihan niyo po yun. Spiritually, amen. Kasi ang hirap unawain ng utak natin. Oh, Lord, ang hirap naman. Pero makita mo ang Diyos, talagang grabe. Kakaiba ang Panginoon natin. Amen? Sige po, matatapos na po ako dito. Prayer that answers. Prayer that God answers. Ano po yan? Bakit nananalangin ang tao? Sapagkat mayroon siyang kailangan or kahilingan sa Diyos. Ang tanong, tumutugon ba ang Diyos? Tumutugon ang Diyos. Sa Matthew chapter 7 verse 11, ano po ang sabi? Matthew 7:11. At ang susunod natin reference, John 1:12. Ang sabi po, 7:11. Okay, ano po ang sabi dito? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ang ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Amen? Tumutugon po ba ang Diyos? Sabi po dito, bibigyan niya ang sino mang humihingi sa Kanya. Diba? Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Yan po ang Diyos. So, tumutugon siya sa lahat ng ating mga panalangin. Basahin po natin. Sabi po sa Matthew 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kaniya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So kung ikaw ay anak, pwede kang humingi. Amen. Pag humingi po ba si James kay Sister Eva, bibigyan siya ng nanay niya? Depende. Diba? Pero bibigyan. Amen? Kasi talaga pong yun yung relasyon natin eh. Gusto ko po pong maisa puso natin, maisipan na, masaisip natin na kapag tayo may humiling sa Diyos, na kapag tayo may hiniling sa Diyos, tutugon at tutugon ng ating Panginoon. Dahil, sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Amen. Kasi yan sabi, kahit yung masasama nagbibigay, di ba, na mabuting bagay sa kanyang anak. Lalo pa ang Ama natin sa langit. Amen? So, dito po, dito na po sa lahat,
ang sabi po dito, with harmonious relationship, kasi kailangan po marami pa po sana ako di-discuss, kaya lang talaga sasagat tayo sa oras. From His righteous children, basahin po natin yung 1 Peter chapter 3, verse 12. Sige po, para may reference tayo. Sa John chapter 9, verse 31. John chapter 9, verse 31. And Proverbs chapter 15, verse 29. Amen? Ano po ang sinasabi dito? Sige po, basahin ko lang yung isa. From His righteous children. So, kapag ang Diyos po ay tumutugon sa lahat ng ating panalangin, kasi gusto kong makita natin kung paano tayo pinakikinggan ng Diyos. Sabi, the prayer of a righteous man availeth much. So, we need to be righteous. Mahirap po ba maging righteous? So, hindi mahirap po nasa atin si Kristo. Kasi namumuhay tayo ng ayon sa kanyang katuwiran, kabanalan. So, ang sabi po sa John chapter 9, verse 31, alam natin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. So, gaano po kahalaga na tayo nakakasunod sa kalooban ng Diyos? Kasi yun po yung sinasabi na nagiging righteous tayo kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Amen? Yun po yung gusto ng God. Bakit nagiging righteous yung tao? Kasi He keeps on following what God command sa atin. At nagsisikap. At yun yung bagay na nagiging righteous tayo. Dahil hindi natin kayang mamuhay sa ganong sitwasyon na hindi ka naman talagang all throughout, di ba? That's why we need Jesus. We need God sa buhay natin. Doon pa rin tayo babalik sa pagtanggap natin sa Panginoon. Kaya kailangan natin napapagting yung ating relationship with God. Yung wide praying, ano po yun sabi dito? Continuous communicating with God. Kapag tayo nananalangin, may continuous communication tayo with God. Saan natin mababasa? Ito po yung reference natin. 1 Thessalonians chapter 16. 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. First Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Basahin lang po natin. Magala kayong lagi, palagi kayong manalangin. So ano ang paalala sa atin? Magala kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, ito po yung sinasabi sa atin na magala kayo lagi. Bakit sinasabing magala? Kapag ikaw ay, iba sabi sa awit, kahit may problema at wala kang pera, hindi ba't laging masaya? Ano po sabi? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus. Kasi laging may galak sa tuwina. Masaya ang buhay ng tao. Kahit hindi man yan milyonaryo, kahit hindi man tinugon ang Diyos yung panalangin ng 1,000,000, meron man yang 100, basta nasa Kanya si Kristo, masaya yan. Tao na yan. Tingnan mo yung katabi mo, kung masaya siya. Dahil kasama niya ang Diyos. Masaya ba tayo? Dahil kasama natin si Jesus. Can we clap our hands for our Lord God? Hallelujah. At yun po yung masarap sa ating Panginoon. Amen? Sa Luke chapter 18. Luke 18:1. Sige po. Luke chapter 18 verse 1.
Ayan po ang sinasabi, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin at huwag maghinawa o mawala ng pag-asa. Huwag tayo mawalan kapag tayo nananalangin. Halimbawa, kung ang tao na yan ay may tamang relasyon sa Diyos, kasi yung taong wala relasyon sa Diyos, magagalit yun eh. Tama po ba? Lord, tagal mo namang tugunin yung panalangin ko. 7 years na. Titigil yan. Pero subukan mo yung taong may tamang relasyon sa Diyos. Hindi yun mananawang manalangin at panalangin. Dahil alam niya na yung kanyang panalangin sa takdang oras at tamang panahon, tutugon at tutugon ang Diyos. Amen? Na kanyang pinananampalataya. Dahil meron siyang relasyon sa ating Panginoon. Amen? Kaya yan po yung masarap sa ating Diyos. Huwag tayong manghinawa sa kanyang. And last po, yung merong harmonious relationship with God. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, dapat may harmonious relationship tayo with the Lord. Gawin natin mabunga, gawin natin mabulaklak, gawin natin maganda yung relasyon natin sa Lord. Kasi di ba parang ang isang relasyon na pangit, masarap ba mabuhay no? Alam mo ba, pangit yung relasyon ng mag-asawa, masaya ba yun? Walang joy yun eh. Masakit yun sa ulo, masakit sa dibdib, masakit sa puso, mai-stress ka. Pero kung ang isang relasyon maayos, di ba? Walang ka, stress eh, di ba? Ang ganda-ganda, tingnan niyo Sister Jenny, di ba? Talagang ganon yung ano. Kasi yun tayo. Kaya kung ang relasyon mo sa Diyos ay maayos, hindi ka may stress. Dumating naman yung problemang ganong kalaki, nagtitiwala ka na mayroon Diyos na sasama sa'yo, tutulong sa'yo, makikipagdigma para sa'yo dahil anak ka niya. Amen po ba? Kapag ikaw ay nanalangin, tutugunin ka dahil tatay mo siya. Amen? Anak niya tayo. Panghawakan mo, anak ako ng Diyos. Amen? Yan ang lagi mong panghawak kapag nandun ka sa rurok ng problema. Anak ako ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos na pinananampalataya namin. Hindi ko mamakita yung magandang bagay ngayon. Bukas, nasa akin ang huling halakhak. Amen? Sasabihin mo yun. Dahil ano tayo? Anak ako ng Diyos. Amen? Kaya mga Kristiyano, matapang yan. Palakpakan po natin ng Diyos. Matapang yan. Ano naman kanyang kaharapin? Nasa akin ang huling halakhak. Amen? Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Sige po tayo pong lahat ay tumayo. Basahin ko lang po yung last 2 verses natin tungkol sa harmonious relationship. Sa first Peter, ito po yung sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 7. Ano po ang sabi dito? Kaya kayo namang mga lalaki, nawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Oh. Okay? So bakit ito sinabi sa atin? Yung relasyon na mayroon tayo sa tao man o sa Diyos, tayo ay tutulungan ng taong lalong mabuild yung relationship sa ating mga mahal sa buhay. At tayo ay tutulungan ng ating Panginoon na lalong lumalim ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. At ang panalangin ay communication with God. Ang isang relasyon na hindi nag-uusap,
Lumalago po ba yon? Lumalago po ba ang isang relasyon na walang pakikipag-usap sa isa't isa? Kapag ang mag-asawa hindi nag-uusap, anong ibig sabihin nun? Galit sila, break na. Nag-aaway sila. Pero kapag yan ay lagi nag-uusap, ibig sabihin, bati sila. Amen? So, yun yung harmonious relationship na tinatawag. Sa Matthew chapter 18 verse 19, ito po ang sinabi, last verse na po itong kapatid. Tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng inyong amang nasa langit. Ito po yung sinasabi na prayer partner. So, kailangan natin ng somebody na, uy, panalangin mo naman ako para meron tayong pakikipag-isa. Lalo yung napapalakas yung mga bagay sa pagdulog sa ating Panginoon. Pero tandaan po natin mga kapatid, listen, sa Diyos walang palakasan. Wala pong magsasabi, sige na, panalangin mo ako, malakas ka sa Diyos eh. Wala pong ganon, amen? Si Elijah, nanalangin siya, hindi dahil sa tinugon ng Diyos, hindi dahil sa malakas siya sa Panginoon. Dahil kailangan siyang tugunin sa panalangin niya. Dahil may bagay na nagaganap sa kanyang paligid. At kapag tayo nanalangin, hindi dahil malakas tayo sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Amen. Mahal tayo ng Diyos at alam ng Diyos ang pagtugon niya sa atin. Alam natin, tandaan natin na kapag tayo tinugon ng Diyos, mahal niya tayo. At kailangan mo yung bagay na yon. Amen. At masarap, nauunawaan natin. Kaya kailangan po natin magkaroon ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, dahil tayo po ay kami po, Panginoon, ay patuloy mo tinuturuan ng mas maraming bagay. Alam ko po, Panginoon, na patuloy mo kami na binabago sa tuwina ng aming buhay. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa iyo. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na magkaroon ng pusong dalisay sa iyong harapan, upang nang sa gayon, Panginoon, na sa tuwing kami lalapit, God, yung righteousness mo yung makita, Panginoon, sa aming buhay. At salamat, Panginoon, dahil kami, O Diyos, ay hinuhubog mo ayon sa iyong naisin, Panginoon. At dalangin ko, God, sa bawat isang naririto, ano man ang kahilingan ng bawat isa, Panginoon, ikaw nga po ang tumugon at kumatagpo, O Lord. Ito man po ay desire ng aming puso, ito man po ay need namin, or just a desire. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na makuha yung bagay na kalooban mo, Lord. Na hindi yung kalooban namin ang masunod, bagkus ang kalooban mo, O Diyos. Salamat, salamat, Lord. And we love you, and we just want to thank you for your love, for your goodness, for your faithfulness, O Lord, sa aming buhay. Salamat, God. Salamat. We love you, Lord. Pwede bang awitan natin ang Panginoon kahit sa kapela, pusong dalisay? Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang puso
Jesus, minsan pa pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Ang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Ang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Glory, Lord. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Glory. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Sige po, pwede po bang let's find a partner, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Hanap po tayo ng partner natin para tayong magpanalanginan sa isa't isa. Sige po. Sige, Brother John. Ayan. Let's bless one another. Let's pray for one another. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating
ating Diyos na buhay. Sige po. Tayo po tayo. Aawit tayo ng isang awit. Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan. Upang lahat ng bagay ay, ano daw, mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalang at pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Hallelujah! Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan. Upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-isa. Yes, oh God, and we give you back all the glory, honor, and praises in Jesus' name. And everybody say, Amen. Pwede na po tayo umupo. At ngayon po tayo po ilalako sa ating pagkakaloob at tinatawagan ko po ang kapatid na mananalangin para sa ating offering. Teka lang. Nanginginig ang laman. Sige po. Tuloy-tuloy na po tayo sa panalangin. Hallelujah. Sabi nga marami namang pagpapala ating tinanggap sa Panginoon at ating sa pagbibigay. Tunay na ang agala kaligayahan sa Panginoon mula sa ating puso. Sige po, tayo po'y manalangin. Pasensya na po kayo, nanginginig kasi. Siguro bumaba ng sugar po. Sabihin po tayo po manalangin, aming Ama sa langit. Tunay po, Panginoon, napakabuti mo po sa aming lahat. Maraming salamat po. At sa aming pagbibigay, tunay po, Panginoon, ikaw po ang maitaas at magamit ito sa iyong kaluburan, Lord God. Maraming salamat, maging sa mga kamay na hindi kahit pa magbigay, Lord God, patuloy mo po silang pagpapalain. At pagpapalain mo pa ng sobra, higit pa sa inaasahan ng bawat isang nagbigay. Salamat po, Ama, sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, itong po natin ang ating kamay kay Ate Shoni. Hallelujah, Lord. We pray this time. Patuloy namin siya yung tinataas, si Ate Shoni, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang may control ng lahat ng bagay na nagaganap sa aming buhay, Panginoon. I
pray, O God, ano man yung pagtaas ng sugar na nagaganap at this time, Lord, we rebuke all the works of the devil right now, in Jesus' name. Alam po namin, Panginoon, Ikaw ang Diyos na mananagumpay at pinagtagumpayan mo na, Panginoon, ang lahat ng sakit at karamdaman, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. I pray, O God, na ma-regulate yung kanyang sugar, O Lord. Ang panginginig na nararanasan niya, Panginoon, ay tunay nga po, O Diyos. Ito'y panginginig na dahil sa pagsamba sa iyo, Lord. In Jesus' name. At hindi dahil sa gawa ng kaaway, Panginoon. Tulungan mo nga po ang kapatid namin ito, Panginoon. I pray for healing right now. In Jesus' name. At siya'y magiging mas maayos sa kanyang magiging kalalagayan. Salamat po, Panginoon. You are our great God. You are our healing God. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos na nagpapagaling. And you are our great doctor. Salamat, Lord. Ikaw ang aming mabuting Diyos. In Jesus' name, mula ulo hanggang paa. Lahat ng mga body system niya, Panginoon, ay patuloy na magiging maayos, O Lord. Lahat ng internal organ, O Lord, lahat, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo na ma-regulate lahat right now in Jesus' name. We pray and claim healing right now, O God. Salamat nga po, O Diyos, sa gabay at protection mo. Ikaw ang dakilang Diyos at tapat na Diyos na tumutugon sa lahat ng iyong mga anak. Salamat nga po, Panginoon. Salamat po. We claim healing right now, O God. Salamat. Sama-sama po ang aming panalangin, Panginoon, para sa iyong kapatid na ito. Thank you for your love. Thank you for your goodness, O God. Thank you for the healing, O Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Ayan. Suka dito. Dumalaw. Papariin po ang Diyos. Nagpapasalamat lang po ako kay Lord kasi po binigyan niya po ako ng talent sa mag-drawing po. Ayun po, kasi nung 14 po, nagano po kami, nag-poster making po kami. Ayun po, nanalo po. Ayun po yung binigay ni Lord sa akin. Tayo mo si tayo at tayo ko'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, aming Ama, nasa na pinamapangyarihan sa lahat tayo ng Diyos. Ipapasalamat po kayo, Panginoon, sa inyong pagsama sa amin sa samba. Tunay po, Panginoon, na ikaw ay sumasa amin. Hindi po malayo, ikaw po ay malapit sa pamagitan po ng aming panalangin, Panginoon. Masarap po sa tagunan at sa pag-inig mo sa bawat pagsama ng bawat ka sa amin. At dinadalain po ng Panginoon na patuloy po palain ang buhay ng bawat sa amin, patuloy po ipadama at paranasin sa amin ang iyong pag-ibig, habag at awa, ang iyong biyaya, ang iyong kapangyarihan, ang mahal ang galingan, mapapalang isang naasan, ang kaligtasan, yung kalakasan ng iyong buhay. Patuloy po kami ingatan, samahan at pagkasyonan, dahil po sa mga panahon ngayon na babat ng kahirapan, nakasamaan at makalimigad, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang aming kanlungan. Ikaw ang dasak-dolo sa oras ng aming ibigitan, Panginoon. At isa ilamin lamang, Panginoon, tinitiwala ang aming mabuhay, Panginoon. Ikaw po ang aming pag-asa, ang aming inaasahan at ikaatiwalaan, Panginoon. Ikaw po namin si Sister Beng, patuloy kayong magpahayag sa kanya, patuloy po siyang kaloob ng salita na ibabahagi sa amin, Panginoon. Saan po yung mga salita nagbigay sa amin ng pagalingan at panibagong alaas ng Panginoon. At ang mga ito ay sinasabi natin lang sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, ng aming Panginoon, at aming tagapagligtas, at patang sabi na Amen. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw
Panginoon, kay buti mo sa akin. Taas po natin na ating mga kamay. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo, ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu ay sumainyo lahat. Tapos na po ang gawain, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. And God bless us. See you po next Sunday.